Ang kwentong inyong maririnig na yon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Ang bahay na hindi nakikita sa araw. May mga bahay na hindi mo mapapansin kahit araw-araw mo nang dinaraanan. Hindi dahil maliit sila, hindi dahil sira o tago, kundi dahil ayaw nilang mapansin. Sa baryo ng San Isidro, may isang kalsadang lupa, makitid, maputik kapag umuulan, at maalikabok kapag tag-init. Sa magkabilang gilid nito ay mga punong mangga at akasya, matatanda na, waring nakikinig sa bawat yabag ng dumaraan. Tuwing hapon, kapag ang araw ay paubos na at ang anino ng mga puno ay humahaba, may isang bahay na tila lumilitaw sa dulo ng kalsada. Pero sa umaga, wala. Hindi ito napapangsin ng mga bata. Hindi ito binabanggit ng matatanda. At kapag tinanong mo ang sino man tungkol dito, iisa lang ang sagot nila. Anong bahay? Ako si Ramon. 3 linggo pa lang akong nakatira noon sa San Isidro. Isang guro na naitalaga sa malayong baryo. Malayo sa ingay ng siyudad. Malayo sa ilaw. Malayo sa ibang tao. Unang gabi ko roon, napansin ko agad ang katahimikan. Hindi yung katahimikang payapa, kundi yung katahimikang may hinihintay. Walang kuliglig, walang palaka, walang aso. Parang may utos ang gabi na manahimik ang lahat. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa panaginip, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatingin. Bumangon ako sa kama, dahan-dahan. Pawis na pawis ang likod ko kahit malamig ang hangin. Lumapit ako sa bintana at bahagyang sinilip ang labas. Doon ko ito unang nakita. Sa dulo ng kalsada, kung saan sa araw ay wala namang kahit ano, may isang bahay. Luma. Kahoy. Nakabaluktot ang bubong. At may ilaw sa loob. Dilaw. Nanginginig. Parang kandilang malapit ng mamatay. Walang bakod. Walang halaman. Walang bakas ng buhay. Pero ramdam mo, may tao roon. At sa gitna ng katahimikan, may narinig akong tunog. Hindi sa pinto ko, sa bintana. Mabagal, mahina, parang ayaw makagising. Pero gusto mong mapansin. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. At doon ko napansin, ang tunog ay mula sa loob ng bahay ko. Sa salamin ng bintana, may bakas ng daliri. 1, 2, 3. At kasunod nito, isang bulong, mahina, pero malinaw. Nandyan ka na pala. Biglang namatay ang ilaw sa bahay sa dulo ng kalsada. Kasabay noon, tumigil ang pagtuktok. At sa salamin, ang bakas ng daliri ay nasa loob na. Mahabang katahimikan.
hindi na ako natulog hanggang umaga. At pagsikat ng araw, wala na naman ang bahay. Pero sa loob ng bulsa ng pantalon ko, may isang bagay na hindi ko maalala kung saan galing. Isang lumang susi, kalawangin, at may nakaukit na numero 13. Hindi ko sinabi kanino man ang tungkol sa bahay. Hindi sa mga kapitbahay, hindi sa punong guro, hindi kahit sa sarili ko. Pinilit kong isipin na panaginip lang iyon. Pero may mga bagay na hindi pumapayag na kalimutan mo sila. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa paaralan, napansin kong iba ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi sila diretso tumingin, parang dumadaan lang ang mata nila sa akin. Mabilis, may halong pagtataka at takot. Isang matandang babae ang nakasalubong ko sa kalsada. Nakayuko siya, may tungkod, mabagal ang lakad. Nang magkasalubong kami, bigla siyang huminto. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at saka niya sinabi, halos pabulong, "Nakita mo na ba yung bahay?" Nanlamig ang batok ko. "Anong bahay po?" Sagot ko, kahit nanginginig ang boses ko. Bigla siyang umatras, parang nasaktan, parang may naalala siyang ayaw na ayaw niyang balikan. "Hindi," sabi niya, "kung ganun, huwag mo nang hanapin." Iniwan niya akong nakatayo sa gitna ng kalsada, dala ang tanong na ayaw nang umalis sa isip ko. Pagdating ko sa paaralan, tinanong ko ang isa sa mga guro, si Ma'am Lilia. Matagal na raw siyang nagtuturo roon. Alam niya ang baryo, alam niya ang mga kwento. "Ma'am," sabi ko, "may bahay po ba sa dulo ng kalsada? Yung papunta sa lumang balon?" Tumigil siya sa pagsusulat. Hindi siya tumingin sa akin agad. Ilang segundo muna, parang may binibilang sa isip. "Ramon," sabi niya sa wakas, "wala kang dapat makita roon." Pero wala, marining niyang putol. "At kung may nakita ka man, huwag mo nang balikan." Tahimik ang silid-aralan, tahimik ang hangin, at doon ko napansin, lahat ng estudyante ay nakatingin sa akin. Hindi nagtataka, hindi nag-uusisa, parang nakikiramay. Kinagabihan, muling bumalik ang pakiramdam, yung bigat sa dibdib, yung lamig sa hangin kahit sarado ang bintana, yung pakiramdam na may kulang o may sobra. Bandang 12:00, kinuha ko ang susi sa mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong kailangan kong bumalik. Pagbukas ko ng pinto ng bahay ko, agad kong nakita ang kalsada. At sa dulo nito, nandun na naman ang bahay. Mas malinaw na yun, mas malapit, mas pamilyar. May ilaw sa loob at bukas ang pinto. Bawat hakbang ko papalapit ay may kasamang bulong sa hangin, mga tinig na hindi ko maintindihan pero ramdam kong binibigkas ang pangalan ko. Pagdating ko sa pintuan, huminto ako. May nakasabit sa gilid ng pinto, isang lumang larawan, isang pamilya, ama, ina, at isang batang lalaki. At sa ilalim ng larawan, may petsa, 2003. 20 taon na ang nakalipas, at sa gitna ng larawan, kahit kupas at basag ang salamin, malinaw kong nakita ang mukha ko. Mas bata, mas payat, pero ako. At sa likod ko, may aninong walang mukha nakatayo sa loob ng bahay. Mula sa loob ay may boses na tumawag,
Umuwi ka na, Ramon. At saka ko naalala ang isang bagay na matagal ko nang itinago sa isip ko. Hindi ako lumipat sa San Isidro. Dito ako nanggagaling. Hindi ako pumasok agad. Nakatayo lang ako sa pintuan ng bahay, hawak ang lumang susi, habang ang hangin sa paligid ay tila humihinto sa paghinga. Ang ilaw sa loob ay kumikislap, hindi dahil sa kuryente, kundi parang may kandilang pinapatay-sindi ng isang kamay na hindi ko makita. Umuwi ka na, Ramon. Muling umalingaw-ngaw ang boses. Hindi na ito galing sa loob ng bahay. Galing na ito sa loob ng ulo ko. Isinara ko ang mga mata ko. At bigla, bumalik ang alaala. Ako ay 8 taong gulang. Gabi rin noon, umuulan. At ang bahay na ito, ang bahay namin, ay puno ng sigawan. Naaalala ko ang tunog ng basag na plato, ang iyak ng nanay ko, ang boses ng tatay ko, lasing, galit at hindi na namin kilala. Nakatago ako noon sa ilalim ng mesa, yakap ang tuhod, pilit na tinatakpan ng tenga ko. Pero may mga tunog na hindi kayang takpan ng kamay. Isang sigaw, isang malakas na tunog, parang may bumagsak, at saka katahimikan. Hindi ako lumabas agad. Takot na takot ako. Hanggang sa marinig ko ang boses ng nanay ko. Mahina, halos wala na. Ramon, tumakbo ka! At tumakbo nga ako. Sa gitna ng ulan, sa putik, sa dilim. Iniwan ko ang bahay, iniwan ko sila, iniwan ko ang lahat. Pagmulat ko ng mata, nasa loob na ako ng bahay. Hindi ko maalala kung kailan ako pumasok. Ang loob ay mas maliit kaysa sa naaalala ko. Mababa ang kisami. Ang mga dingding ay may marka ng kamay. Maliliit, parang sa bata, na tila pilit umaakyat palabas. May tunog ng patak ng tubig kahit walang bubong na sira. Sa sala, may isang batang lalaki na nakaupo sa sahig, nakaharap sa pader, niyakap ang tuhod at umiiyak. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ko ay parang may humihila sa paa ko pabalik, parang ayaw ng bahay na magtagpo kami. Ramon, sabi ko, hindi ko alam kung bakit iyon ang sinabi ko. Tumigil ang iyak. Unti-unting humarap ang bata. At doon ko siya nakita ng buo. Ako. Siya. Parehong mata. Parehong pilat sa kilay. Parehong takot. Pero ang ngiti niya, hindi akin. Iniwan mo ako, sabi niya. Biglang bumigat ang hangin, parang may kamay na sumakal sa leeg ko. Bata ka pa, pilit kong pinaliwanag. Wala kang kasalanan. Tumawa siya. Mababa, malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ako ang umalis, sagot niya. Ikaw. Sa likod niya may aninong gumalaw. Mas malaki, mas mahaba, at unti-unting nabuo ang hugis. Isang lalaking walang mukha. Isang nilalang na gawa ng galit, takot, at alaala. Siya ang naiwan, bulong ng anino. At ikaw ang tumakas. Napaatras ako. Anong gusto ninyo? Tanong ko naninginig.
Lumapit ang batang Ramon. "Alalahanin mo," sabi niya. "Buuhin mo kami." Biglang nagsara ang lahat ng pinto, namatay ang ilaw, at sa dilim may narinig akong mga yabag, palapit ng palapit, habang ang boses ng bata ay paulit-ulit. "Umuwi ka na! Umuwi ka na! Umuwi ka na!" Hanggang sa hindi ko na alam kung alin ang alaala at alin ang nangyayari muli. Madilim. Hindi yung madilim na walang ilaw, kundi yung madilim na may nakatingin. Naririnig ko ang sarili kong paghinga. Mabagal. Putol-putol. Parang hindi sigurado kung dapat ba itong magpatuloy. Ang sahig sa ilalim ng paa ko ay malamig, basa, at parang humihinga rin. Umaangat at bumababa kasabay ng tibok ng puso ko. "Umuwi ka na." Paulit-ulit. Mas mahina na mayon. Mas pagod. Parang bata na matagal nang umiiyak. Unti-unting bumalik ang ilaw. Hindi maliwanag. Sapat lang para makita ko ang sala. Ang mga dingding ay puno ng bitak at sa bawat bitak ay may mga matang nakasilip. Hindi gumagalaw. Hindi kumukurap. Sa gitna ng sala, nandoon ang bata. Ang batang ako. Nakatayo na siya ngayon. Hindi na umiiyak. Tahimik na. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mukha niya ang hindi ko kailanmang hinarap. Pangungulila. "Hindi kita iniwan," sabi ko, kahit ako mismo'y hindi sigurado. Bata lang ako. Lumapit siya. Wala akong naramdamang yapak. Bigla na lang siyang nasa harap ko. "Pero tumanda ka," sagot niya. "At hindi ka bumalik." Sa likod niya muling umangat ang anino. Mas malinaw na ngayon. May anyo na. Katawan ng isang lalaki ngulit walang mukha. Sa halip, puro anino. Parang usok na pilit pinipigilan ng hugis ng tao. "May kailangang manatili," sabi ng anino. "Hindi pwedeng dalawa ang buo." Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan bago ko pa ito naunawaan. Ang bahay, hindi ito multo, hindi ito sumpa. Ito ay alaala. Isang alaala na iniwan ko. Isang takot na hindi ko hinarap. Isang batang naiwan sa dilim habang ako'y tumakbo patungo sa liwanag. Lumuhod ako sa harap ng bata. "Pasensya na," bulong ko. Natakot ako. Tahimik siya sandali. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. At sa unang beses, mainit. "Pwede ka nang umalis," sabi niya. "Ako nang bahala." Biglang umihip ang hangin. Bumukas ang mga bintana. Nagsimulang gumuho ang mga dingding. Hindi marahas kundi parang lumuluma sa harap ng mata ko. "Hindi," sabi ko. "Sama ka." Ngumiti siya. Hindi napilit. Hindi nagalit. "Isa lang ang pwedeng lumabas," sagot niya. "At ikaw na yon." Naramdaman kong may humihila sa akin. Palabas ng bahay, palabas ng dilim, palabas ng alaala. Pilit kong inabot ang bata, pero unti-unti na siyang naglalahaw, kasabay ng bahay. Ang huling nakita ko bago tuluyang mawala ang lahat ay ang batang nakaupo muli sa sahig, pero hindi na umiiyak. Gumising ako sa kama ko. Umaga. May tunog ng mga ibon. May araw na pumapasok sa bintana. Ang susi, wala na. At sa dulo ng kalsada, wala na rin ang bahay. Lumipas ang mga araw, mga linggo, walang bumanggit, walang nagtanong,
Pero minsan, kapag tahimik ang gabi, kapag wala ang kuliglig, kapag biglang bumibigat ang hangin, may maririnig akong boses mahina galing sa kung saan sa loob ko. Huwag mo na akong kalimutan. At doon ko naintindihan, hindi lahat ng multo ay nasa labas ng bahay. May mga multong ikaw ang gumawa. At may mga multong kailangan mong iwan para mabuhay. Akala ko tapos na. Akala ko ako ang nakalabas. Ilang linggo ang lumipas. Bumalik ang normal na takbo ng buhay. Klase sa umaga, uwi sa hapon, katahimikan sa gabi. Wala nang bahay sa dulo ng kalsada. Wala nang susi. Wala nang bulong. Hanggang isang gabi. Nagising ako bandang 3:00. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa tunog ng pagtuktok. Tok, tok, tok. Hindi sa pinto, sa salamin. Dahan-dahan akong bumangon at lumapit. At doon ko nakita, ang refleksyon ko sa bintana ay hindi gumagalaw kahit gumalaw ako. Ngumiti ito, hindi ngiti ko. Sa likod ng refleksyon, may ilaw, dilaw, nanginginig, parang kandila. At biglang bumalik ang amoy, lumang kahoy, alikabok, at ulan. Narinig ko ang boses ng bata, malinaw na malinaw. Salamat, umalis ka na. Biglang bumigat ang katawan ko, parang may humihila pababa, hindi sa sahig, kundi sa loob ko. At saka ko naalala, hindi ako nagising sa kama. Nandito ako mula pa kanina. Ang umaga, ang paaralan, ang mga linggo ay alaala lang. Paraan ng bahay para pakalmahin ako. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong unti-unting nagiging kupas, parang lumang litrato. At sa likod ko, naramdaman ko ang malamig na sahig ng sala, ang tunog ng patak ng tubig, ang bigat ng katahimikan. Ikaw na ang magbabantay, bulong ng anino. Sa labas ng bintana, sumikat ang araw, at sa dulo ng kalsada ng San Isidro, may bahay na biglang napansin ng lahat. May ilaw sa loob, at may aninong nakasisilip. Kumakaway, tahimik, hindi humihingi ng tulong, dahil may nakauwi na, at may naiwan na naman. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.